Bagong lahat, naalala ko si Bob Myers pala nasa Philadelphia na. Technicality, executive siya ng mismong may-ari ng Sixers at siya ang maituturing na isa sa pinaka-boss ngayon ng Philadelphia. Nire-recruit ngayon ni Bob Myers sa podcast ni Rich Paul si LeBron na based naman kay Sham, wala na ang Nuggets sa potential destination na pwedeng puntahan ni LeBron na isa sa sinabi dati ni Rich Paul. Kaya may chance itong si Bob Myers. Based naman kay Richard Jefferson, alam niya di umano kung saan team pupunta sa LeBron at sinabi sa kanya ni Rich Paul at ni LeBron. Based din kay Richard Jefferson, talagang sinadya ng kampo ni LeBron na hindi makipag-usap sa LA at sa kahit anong team dahil kinabukasan nakapag-sign agad ng mga players yung Lakers at bumagal naman yung free agency. Nagkaroon ng domino effect na inaasahan ng kampo ni LeBron. Pero yung sinabi ni Richard Jefferson, sinagot naman ng iba mga write-ups na kung merong pagsasabihan si LeBron kung saan siya pupunta, hindi si Jefferson yun. Tinawag siyang mahilig mantrol. Pwede pa sigurong pagsabihan niya si AD at si Draymond dahil lagi niyang kasama yung dalawa. Lalo na si Draymond Green, parang love team yung dalawa. Dahil si Draymond at si LeBron, the more you hate in the court, the more you love sa outside. Si Giannis naman balak ding i-recruit si LeBron sa Miami. Pero ang issue doon, andun kasi yung problema ni Pat Riley na hindi alam kung okay na ba silang dalawa dahil sa breakup nila. Wala stick. Mas preferred ng ibang insider na kunin na lang ng Miami si Westbrook or kaya si DeMar DeRozan. Kaso si DeMar potentially magkaroon ng reunion sa Toronto. Open si DeMar na bumalik ng Raptors para doon tapusin ang karir niya. Dahil dati siya yung tinatawag na pinaka-loyal na player. Dahil nung kasagsaga ng 2018 offseason, bigla na lang siyang tinrade para dito kay Kawhi. Kulang ng nasa isa or dalawang player pa yung Toronto. Last season, nag-average pa rin naman si DeMar ng 18 points, 4 rebounds, 1 assist, 49 and 32%. Isa pa rin sa best mid-range scorer itong si DeMar. Pero expected na kapag pumunta si DeMar sa Raptors, hindi na siya makakakuha ng same minutes. Ang potentially pwedeng puntahan pa ni DeMar kaya hindi siya nagmamadali ay yung team na hindi makakapag-sign kay LeBron. Sino bang team yung laging tulog ngayon? Yung GM. Ito pa kasi yung power ni Bob Myers. Kung siya na kasi ang nagre-recruit kay LeBron sa Sixers dahil since umalis sa Golden State itong si Bob Myers, nagka-lechon na leche yung free agency nila since 2023. Nung mag-expire kasi ang kontrata niya sa Golden State bilang GM, hindi na inayos yung issue kay Jordan Poole, tinrade na lang siya para sa wala. Sumunod na umalis din si Klay Thompson at walang notable names na nakuha ang Warriors sa free agency. Lagi silang late. Kung matuturing pa rin na si Porzingis at si Horford ay notable name na mga post-prime na. Based kay Bob Myers, kung gustong manalo ni LeBron, sa Sixers ang best chance niya. Dahil merong Embiid, ando na si Jaylen Brown, merong Maxey at Edgecombe. Kaso yung ibang mga insider sinabing kailangan nila ng isang magaling na coach para mahati yung pagiging ball dominant ng mga player na nabanggit. Si Jaylen Brown kahit mabait yun at marami na tulungang player na pasaway, may ego pa rin sa paglalaro. Baka sabihin, paano mo nalaman? Dahil yun ang tinurong pinag-awayan ni Tatum at ni Brown. Si Brown din, iba ang nire-recruit, si Trey Murphy. Kaso, for live streaming, hindi basketball. Wala stick. Si Bob Myers, hindi masasabing executive ng Sixers. Technicality, siya yung representative ng may-ari. Dahil executive siya or president ng kumpanya na may-ari ng Sixers. Hindi siya kasama sa operasyon ng Philadelphia. Technicality, siya na yung may-ari dahil siya yung isa sa boss ng kumpanya na may-ari ng Sixers. Kaya malakas ang loob na mag-recruit. Kung Sixers kasi ang pupunta ni LeBron, mababa yung bigayan. Yung $3 magiging $76 lang. Kung Minnesota sa $3, $156. Nilagyan ko naman pareho yan pero sana Toronto Raptors si LeBron para kasama niya si King Kawhi. $1 magiging 970. Kung tatanungin niyo ako kung saan yan, pinost ko na sa FB dati pa. Hinahabol ko lang din naman kung saan yung malaki ang bigayan. Saka may sense naman yung sa Raptors King Kawhi at King LeBron. Kaso nga lang daw hindi pwede magsama ang dalawang hari. Wala lang, sinare ko lang. Based naman kay Sham, 5 teams na lang naghahabol kay LeBron. Cavaliers, Miami, Minnesota, Philadelphia, at yung posibleng mamuti ang mata Golden State. Humihilik pa kasi si Mike Dunleavy.
Si Jordan Clarkson naman na gusto di umano maglaro sa Gilas para sa Asian Game at pasok pa rin naman kahit paano sa timeline sa sunod na FIBA qualifying window, may chance pa rin si Clarkson na makabalik ng Knicks. Meron pa kasing 6 million sa tax apron ang Knicks. Pero sa pagitan kasi ni DeMar na gusto rin makuha ng Knicks at ni Clarkson, mas may chance si Clarkson dahil sa Knicks ang rights niya. Pwede siyang lumagpas sa cap space pero hindi siya pwedeng lumagpas sa tax apron. Kulang pa kasi ng dalawang player ang Knicks. Inassure kasi ng isa sa mga insider mula sa Knicks na malaki ang chance na si JC ang makuha sa isa sa dalawang spot. Dahil nga tinawag si JC na leader ng locker room or veteran player kaya nag-champion din ang Knicks. Si Klay Thompson naman nag-iintay na malipat ng team na parang nakakalimutan na ata siya. Based sa report, ang value ngayon ni Klay sa market kung susubukan siyang i-trade ng Dallas ay multiple second rounder. Kaso hindi siya makakapamili ng team na gusto niyang puntahan lalo na yung contender na team. Dahil din kung meron mang contender ang may gustong makuha si Klay, dapat willing din silang magbigay ng second rounder at pillar na player para sa 17 or 18 million dollars na kontrata pa ni Klay Thompson. Iniintay din ni Klay kung i-waive siya or i-buyout ng Dallas para siya ang makapamili ng contender na team na gusto niyang puntahan.